Naging privilege speech ni Senador Rodante Marcoleta ngayong araw po yan ng Lunes sa pagbubukas muli ng Senado sa kanilang sesyon ngayon. At binabanggit nga ni Senador Marcoleta na ang kagulat-gulat na pagsasampa ng kaso, plunder case Noong Biyernes po, nagulantang ang lahat. Nagulat po tayo, maging tayo dito sa Net 25. Di ba Biyernes, nandito si Senador? Walang kamalay-malay si Senador, no? Na biglang lumabas po ang balitang yan. Ang pagsasampa ng itoong kasong plunder na batayo sa rekomendasyon ng Office of the Ombudsman Deputy Bureau. Ang kasong plunder at 3 counts of indirect bribery laban sa mambabatas. Dahil daw yan sa umano'y campaign donations na nagkakalaga ng 75 million pesos. Kaya ang privilege speech po ngayon ni Senador Marcoleta ay kanyang pinupukol, kini-question ang timing nitong pagsasampa ng kasong plunder sa kanya. At ayon nga sa mambabatas, narinig naman ninyo, no? Ito manong kasong ito o yung reklamong inihain laban sa kanya ay bahagi umano ng mas malalim pang plano upang siya po'y takutin. Yun daw mga tinig na malayang tinig dyan po sa Senado. Dahil nga sila po ay kilalang mga kritiko ng kasulukuyang administrasyon. Wala ba kayong sit nurse ng Senado? Wala kayong video? Ipasok nyo para hindi lang tayo nakababa dito. At ayon po sa Senador, dumating ang reklamo sa gitna ng mga usapin kaugnay po sa imbestigasyon. Muling pagbuhay sa imbestigasyon dito pong flood control scam na yan. Dahil nga nakuha na nila ang mayorya sa Senado noong pong nakalipas pong linggo. Kaya sabi nga ni Senador Marcoleta, mukhang gagawa ng paraan ang mga kalaban nila. At gusto silang patahimikin dyan. Huwag ituloy! At gayon din, ang nalalapit na impeachment trial. Sila po ay tatayong mga senator judges. Para daw ma-acquit ang pangalawang pangulo. Ilan ang kailangan lamang? Siyam lamang. Ilan ba sila sa mayorya? 13. O sobra-sobra pa nga Kaya sabi, pag hindi natin to nagawang patahimikin itong mga mayorya sa Senado ngayon, nako, malilintikan tayo. Magpapatuloy pa rin si BP Sara. Kaya yan pong sabi ng Senador, itong mga patuloy pong mga isyong hindi pa rin po nabibigyan ng ano ba ang tawag dyan? Walang katapusan, walang closure. Kaya daw itong inisa-isa na sila. Kabilang na si Senador Bato de la Rosa na gusto na hulihin. Sumunod si Senador Bongo na may mga kumakalat na meron na daw warrant of arrest. Tapos ito, Senador Marcoleta, isusunod ka na rin. Di ba? At gayon din po ang usapin na kailangan baguhin ang mayorya ng Senado. Di ba? Marami nagsasabi, dapat paupuin yung isa dyan, si Senador Win Gatchalian. Di ba? Yan yung mga kumakalat ngayon Kaya marami nakikitang dahilan itong si Senador Marcoleta kung bakit pilit silang dinudurog, pinatatahimik.
Dahil po yan sa mga usapin na hanggang ngayon po inaantabayanan po ng taong bayan na magkaroon po ng closure, katapusan. Ano na bang ending ho nitong lahat na ito? Kaya iginit ni Marcoleta na ang mga kasong reklamong isinampalaban sa kanya ay hindi lamang umano simpleng legal na usapin, kundi umano'y paraan o pamparusahan yung pong mga bumabatikos at tumutuligsa sa kasalukuyan pong administrasyon. At yung mga patuloy pong naninindigan kung ano ang dapat pong magiging resulta ho ng mga ginagawang investigasyon. Korupsyon, at ilang pang mga usapin, yung pagtatayo kung ano ang tama, yung demokrasya ay dapat hong manatili sa ating pong bansa. Pero para sa kanya at sa kanya po mga kalyado, tila pinatatahimik po sila at nawawala ang kalayaan na sila po ay umusig at ilahad ang mga kamaliang ginagawa ho ng ilan pong mga opisyal ng ating pong pamahalaan. Kaya yun po. Kaya sabi nga ho niya, dahil batid naman ho niya na meron pong isinampang kaso, kanya po itong haharapin. Hindi naman niya tatakbuhan yan. Bilang isang abogado, bago siya naging senador, hindi po niya uurungan umano ito pong mga kaso niya. May takdang panahon para harapin ito pong mga isinampal ng kaso laban sa kanya. Ang mga kinasuhan ng plunder at 3 counts ng indirect bribery ay di lamang po yung senador, kundi kabilang na po ang 3 niyang mga donors. Binanggit sa complaint ay sina former Congressman Mike Defensor at ang isang certain Joseph Espiritu at isang Aristotel Viray na ngayon po ay naharap rin po sa kasong plunder at indirect bribery complaint. At ang sabi kasi ho, complaint, noon daw hong January 2025, ito pong mga sinasabing mga respondent, itong sina Defensor, Espiritu and Viray, ay nag-donate umano ng 30 million pesos, 25 million pesos and 20 million pesos kay Marcoleta para sa kanyang senatorial bid. At ang amount daw ho na na-receive ni Marcoleta bilang donasyon ay sobra-sobra sa 50 million peso threshold para daw ho sa crime of plunder. Yan ha. Tandaan ninyo, hindi pa ho siya senador ho noon ha. Siya po ay nag-aambisyon pa lamang hong tumakbong senador. At tandaan ho ninyo date, January 2025. Hindi po nagsisimulang election period po noon. Kaya fast forward na ho tayo. Di ba dumating na rin po itong complaint sa tanggapan ho ng Commission on Election sa COMELEC. Ano sabi ho ni COMELEC Chairman George Garcia patungkol po sa reklamong ito pong mga donasyon-donasyon ni para ho kay Marcoleta. Ang sabi ho ng COMELEC na ang mga natanggap ni Marcoleta ang donasyon ay bago ho magsimula pa ang campaign period ng 2025 elections. Kaya, ang sabi ho ng COMELEC, ano sabi ng COMELEC? Nag-rule na ho sila. COMELEC ruled that Marcoleta did not commit any election offense. O, kita nyo? Ayan. Kaya siyempre, yung mambabatas ngayon, bilang tao po, bilang isang ordinaryong tao, noon natin siyang tignan na senator, masasaktan rin po. Kahit na sino man, di ba? Pag sinabi mong, oy, plunderer ka. Isa kang, nagkasala ka. Biruin mo, magugulat ka na lamang, unti-unti ka na palang kinakasuhan na hindi mo namamalayan. Kaya,
sa simpleng analogy lamang, bilang senador, kailangan ho niyang ipahiwatig dito sa taong bayan. At mismo sa kanyang pinagtatrabuhan po dyan sa Senado. Iparating lang niya ang kanyang salubin. Ito pong kanyang privilege speech. Pinakinggan naman ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Ayun. So talagang talagang maraming paraan. There is a different maraming paraan para may term yun. Ang daming paraan para kalbuhin mo ang isang pusa. Di ba? Yun yung Tagalugin ko na po para hindi na ho tayo mahirapan pa. There's a lot of ways to skin a cat. Parang ganon, di ba? Kaya ganon. Talagang nararamdaman ho ni Senador Marcoleta na meron pong mga plano talaga sa kanila. Inisa-isa ho sila. Ayan. Para siyempre, pag nawala na po yan, sino bang tatayong mayorya po dyan? Kung kulang na ho sila. Di ba? Kaya, tingnan ho natin. Ito pong privilege speech ay ibinahagi po niya ngayong araw na ito. Kaya exciting na naman ang Senado ngayon.